What's up mga kadimple and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog guys, sobrang nakaka-excite ko kasi nag-asa ko sa mga former teacher ko nung high school ako na kung ano yung gustong itanong nila sa akin. So, bale, 5 lang ata yung nakapag-response kasi nga busy pa yung iba kong teachers. Last week ko sila chinat. Kaya yun, nakakuha na tayo ng mga question. Yung mga question natin ngayon mga kadimple is 2 sets siya. Meron akong question galing sa mga FB friends ko tsaka sa mga kakilala ko. Ipa-part 2 natin yan guys. Huwag na natin masyadong patagalin to mga kadimple. Kaya hawak ko na yung 5 question ng aking teacher. Yes po mga kadimple, it's 5 on. So mag-start na tayo mga kadimple. Kukuha na po ako ng isa. First question. Oh my God. It's from Sir RJ Guanzon. Hi, sir. Are there specific goals or milestones you've set for yourself? And how are you working towards achieving them? Pinaka number 1 goal ko is, ito talaga, matagal ko ng goal is yung magkaroon kami ng, hindi lang para sa sarili ko, kundi magkaroon kami ng pamilya ko ng tinatawag namin na sarili naming bahay. Yun po talaga yung pinaka number 1 na goal ko na sana makapagpatayo ako ng bahay namin, sariling bahay talaga namin, hindi na kami lipat-lipat kung saan kami titira. Kasi ako, naranasan ko kung saan ako nakakatira, sa tita ko, sa tito, sa pinsan, kahit kanino basta meron akong uuwian. Para makamit ko yung goal ko, syempre po ay nagsusumikap talaga. Pati itong pag-vlog, pinasok ko na para sa goal ko. Nagda-dance cover ako, nag-intermission ako. Basta may malikom lang akong pera. Sagot ko na yung first question. Meron na lang tayo ditong 4 mga kadimple. Kaya kukuha na ako ng isa para sa ating second question. Here. This question is from Sir Ramos. Hi, Sir Ramos! What grade level in your high school life did you enjoy? Grade level na na-enjoy ko, actually dalawa siya. Nung grade 9 ako and then nung grade 10. Yung advisor ko nung grade 9 ako, si Sir RJ Guanzon. And yung advisor ko din nung grade 10, si Sir Ramos Brillantes. Yung nag-ask ng questions. Okay, next question na tayo. From Ma'am Teresa Bolante. Hi, Ma'am! What is your most memorable experience in high school? Yung most memorable experience ko nung high school ako is yung pagsali ko sa Sunflower Dance Troupe. Yung binubuo ng mga dancer. Simula ng grade 7 hanggang nag-graduate ako ng grade 12. Hindi ako naalis dun sa grupong yun. Kaya sobrang thankful din kay Ma'am. Kasi na-boost din yung confidence ko doon. Sumasayaw sa loob ng school, hindi lang sa loob, sa labas din ng campus, dumadayo. Kaya yon yung pinaka most memorable na hanggang ngayon hindi ko talaga nakakalimutan. Okay, next question na tayo mga kadimple. Meron na lang tayo natitirang 2 question dito from my teacher. Unahin na natin to. From Ma'am Raisa Misias. Hi, Ma'am! Ito yung question ni Ma'am sa akin. Ngayon na natapos ka na ng senior high, masaya ka ba sa path na tinatahak mo ngayon? Kung sa masaya po, Ma'am, hindi. Hindi 100% na masaya ang first half. Kasi sa totoo lang, hindi ko pa nakukuha or naaabot yung gusto ko talaga. Which is yung sinagot ko sa first question. Hindi ako masaya kung wala pa yon, wala pa akong napapatunayan sa sarili ko. Yun lang. Okay, for the last question mga kadimple. From Ma'am Bell. Hi, Ma'am! Ito yung tanong niya sa akin. What is your greatest regret in life? Yung greatest regret ko sa life is yung pagsunod sa opinion ng ibang tao.
Yes po. Sa di nakakaalam, masunod po kasi akong tao. Uy, wala yun. Masyado kong sinusunod yung mga sinasabi ng iba. Kaysa, nag-aral ka, dapat nagtrabaho ka na. Nung nagtrabaho ka naman, sasabihin, dapat mag-aral ka kasi sayang. Tapos nung nag-aral ka na naman ulit, sasabihin magtrabaho. Ano na ba? Hindi ko na alam. Kaya yun, yung parang nagsisisihan ko kasi sa tingin ko ngayon nakuha ko na yung gusto ko, meron na ako nun, parang ganun. Kung hindi ko sinusunod yung mga tao na sa paligid ko na hindi naman nakakatulong. Puro naman judgment. Nauuna palagi yung judgment nila sa akin. Kaya tuloy nawawalan na ako ng tiwala sa sarili ko. Yes po, umabot na ako sa punto na hindi ko alam kung papaniwalaan ko pa ba yung sarili ko, kung gagawin ko pa ba yun, gagawin ko ito, kung susundin ko pa ba yung gusto ko, kung susundin ko na lang yung gusto nila. Minsan, naapektuhan din po talaga yung mga isip natin, lalo na kung may mga tao nagdidikta sa'yo kung ano yung mga gagawin mo. Mas pinapakinggan ko yung ibang tao kaysa sa sarili ko kung ano talaga yung gusto kong gawin. Naging tanga rin ako sa part na yun kasi dapat sundin ko yung kung ano nasa puso ko, kung ano talaga yung gusto ko. Hindi ka dapat makikinig sa sinasabi ng iba. Yun lang po. That's it for today mga kadimple. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin and sana nasagot ko yung mga question ng aking mga teacher. And may part 2 guys. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell button for more videos update. Bye guys! Comment sa part 2 kung gusto. Bye!